mas maganda po na kayo ay makasama para nang sa gayon ay kayo po ay magamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At ngayong umaga, ang paksa nating tatalakayin ay patungkol sa puso. Okay? Dahil yan ang special number nila, pagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, puso. Sabi mo sa katabi mo, puso ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? So, ang paksa natin ngayong umaga ay ang puso ay bukal ng buhay. Ayan. Ang puso ay bukal ng buhay. At yan pong atin pong pag-aaralan natin patungkol sa puso ay mababasa natin sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, talatang 23. Book of Proverbs, chapter 4, verse 23. At ano po ang sinasabi dito? Ang sabi, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Sabi mo sa katabi mo, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. And even ang Bible po ay nagpapahayag sa atin dito na ang puso ay dapat daw ingatan at alagaan. At sino ang sumulat nitong sinabing ito? Ang sumulat po sa aklat ng Proverbs o aklat ng Kawikaan ay walang iba, kundi ang pinakamatalinong tao na nabuhay noong kanyang kapanahunan. Siya po ay si Haring Solomon o King Solomon. Mismong sa introduction ng aklat ng Kawikaan, talatang 1 ay mababasa ninyo sa English. The Proverbs of Solomon, the son of David, King of Israel. So si Haring Solomon ang sumulat ng aklat na ito ng Kawikaan. Ngunit makikita ninyo kung bakit niya sinulat yan. Dahil bagamat siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay noong panahong yun, ay natalo pa rin siya ng mga tukso at mga maling desisyon sa buhay. Although he was a man full of wisdom, and yet he was defeated by the temptations and wrong decisions in life. Ang sabi ng unang mga hari 11, talatang 4, diyan nyo mababasa yun. Sabi, when Solomon was old, that his wives turned his heart up after other gods, and his heart was not loyal to the Lord, his God. So, ang puso ni Solomon ay hindi naging matapat sa Diyos. Kaya, natutunan niya itong sinulat niyang ito dahil hindi sapat na matalino ka lang o marunong ka. Kailangan marunong kang magdisiplina ng iyong puso. Kaya naisulat niya ang Proverbs 4:23. Sa English Standard Version ay sinasabi, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Ang sabi naman ng New International Version, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. At sa Tagalog nating binabasa ngayon, ay sinasabi, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. At ano ang pinababantayang maigi ni Haring Solomon? Hindi ang pera mo, hindi ang kayamanan mo, kundi ang pinababantayang maigi ni Haring Solomon sa buhay ng isang tao ay ang kanyang puso.
Yun po ang pinababantayan ni Haring Solomon. Hindi lamang po noong mga panahong yun na isinulat niya yan, kundi maging sa kapanahunan nating ito, ay sinasabing bantayan mo ang puso mo. Bakit dapat bantayan ayon kay Haring Solomon? Sapagkat ang puso ay bukal ng buhay. Ang puso ay tinatawag sa English na spring of life. At ano ba ang ibig sabihin ng ang puso ay bukal ng buhay? Anong ibig ipakahulugan ni Haring Solomon patungkol dyan? Na ang puso mo ay bukal ng buhay. Dalawang bagay po ang gustong iparating ni Haring Solomon kung bakit niya nasabi na ang puso ng bawat tao ay bukal ng buhay. Una, ang ating puso ang tunay nating pagkatao. Ang puso mo ang tunay na ikaw. Ulitin natin. Ang puso mo ay tunay na ikaw. Ang ating physical na katawan, tingnan mo ang katabi mo. Ayan, ano nakita mo? Yung kanyang physical na anyo. Hindi iyan ang tunay na pagkatao nang nakita mo sa kanya. Kasi ang physical na katawan, pag binasa nyo sa Biblia, ay itinulad sa isang tolda, sa isang tirahan. Yan ay mababasa nyo sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 1. Na dyan po ay sinasabi, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, sa makatuwid ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman na masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. At dito ay maiko-quote natin ang sinabi ni Apostol San Pablo. Alam namin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon sa makatuwid ang ating katawang lupa. Ano ang katawang lupa? Ito ay isang tirahan. Katulad ng tolda. Nakita na ba kayo ng tolda? Yan, marami po, pagka po gagamitin nila, may mga kasayahan, pumupunta po sa barangay o sa sino man pong kagawad o kaya po ay lalapit sa mga konsihal na mayroon silang pinapahiram na tolda. At yun po, pag nakakakita kayo ng tolda, yan ay pagsasalarawan ng ating katawang lupa. So, hindi yan ang totoong ikaw. Humarap ka sa salamin at ano nakikita mo? Ang iyong physical na anyo. Pero hindi yan ang totoong ikaw. Una, ang Diyos hindi interesado sa hugis ng katawan natin. Hindi rin interesado ang Diyos sa itsura ng mukha ng bawat isa sa atin. Hindi interesado ang Diyos sa color ng iyong balat o kaya ay sa iyong height kung ikaw ay matangkad o ikaw ay maliit. Alam niyo po, nang pinapunta ni Prophet Samuel sa family ni David, ang sabi ko ay pumunta siya doon sa pamilya ni David upang pumili ng ipapalit kay Haring Saul. At ipinadaan sa harapan ni Prophet Samuel ang lahat ng 7 anak ni Jesse. Yung unang humarap ay ang panganay na ang tawag ay si Eliab. At nasabi ni Samuel sa sarili niya, wow, pogi, ito ang pinili ng Diyos. Matangkad, maskulado at may 6 packs of abs. Wow, galing! Ha? Pero ano ang sabi ng Diyos kay Prophet Samuel? Sa unang Samuel,
16, talatang 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, basahin po natin, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So ang tao, ang kanyang batayan ng paghahatol sa kapwa ay ayon sa panlabas na nakikita niya. Ngunit ang Diyos higit pa sa panlabas. Tumitingin ang Diyos sa kaloob-looban ng tao. Bakit? Dahil yun ang totoong pagkatao niya. Hindi po sa panlabas lamang. At dito makikita ho ninyo mga kapatid na bakit yun ang tinitignan ng Diyos. Ang puso, hindi nakikita nating lahat. Ang puso po ay binubuo ng 3 aspeto. Una, mind o isipan. Yan po kapatid. Hindi nakikita ng taong isip. Nakikita mo ba ang isip ng kapwa mo? Hindi. Nakatago yan. Yan sa loob ng kanyang katawan. Ngunit yung isip, bahagi yan ng kanyang pagiging pagkatao. Ano ang sabi ng Kawikaan 23 talatang 7? Kung ano ang iniisip ng tao, ay yun siya. Ang sabi, as a man thinketh in his heart, so is he. Kaya kung ano ang nilalaman ng isipan mo, kung ano ang nariyan sa isipan mo, ikaw yun. Yun ang iyong totoong pagkatao. Kung ano ang nilalaman ng isipan mo. At sino lang ang nakakaalam ng pag-iisip ng tao? Ang Diyos. Kaya nung iniharap sa kanya yung mga 7 anak ni Jesse, ang unang iniharap ay si Eliab, yung panganay, ikalawa si Abinadab, at ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7. Lahat yun ay nireject ni Lord. Bakit? Pero pasado lahat yun kay Prophet Samuel. Dahil ang batayan ni Prophet Samuel ay yung panlabas na anyo. Maganda magsuot ng damit. Ba? Very clean. Di ba? At maayos. Di ba? Walang muta. At ayos na ayos ang buhok. Bagong planchado ang damit. Wow! Ito na. Ito ang pinili ni Yahweh. Sabi ng Diyos sa kanya, Oy Samuel, hindi ako tumitingin na katulad ng paghahatol ng tao. Ang tao humahatol ayon sa panlabas niyang nakikita sa kapwa. Pero ako, humahatol ako ayon sa nakikita ko sa panloob niyang pagkatao. At ano yon? Isa doon ay ang pag-iisip. Kaya ang sabi ng mga awit, 139, talatang 2, ang lahat ng gawa ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. At tanging ang Diyos lang ang nakakabasa ng isipan mo. Kung marumi lagi ang pag-iisip mo, yun ang iyong pagkatao. You are an unclean person sa harapan ng Diyos. Kasi madumi isip mo eh. Kung ikaw ay isang taong laging negatibo ang pag-iisip, lagi na lamang iniisip mo, paglalabas ka ng bahay, maaari kang mamatay, maaksidente. Kaya ayaw mong lumabas ng bahay. Ikaw, kapatid, ay isang taong negative person. Bakit? Hindi alam ng tao yan. Hindi nakikita ng tao sa'yo yan, pagiging negative person mo. Ang nakakabasa niyan ay ang Diyos sa isipan mo. Sapagkat mismong ang Panginoong Hesukristo sa 1:25 ay nagsasabi, hindi na kailangang may magsabi pa kay Kristo tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. So, alam niya ang tunay na pagkatao ng isang
tao. Kasi po, pwede ang kaharap mo, ang ganda ng ngiti sa'yo. Yung pala sa isip naman niya, sana mamatay ka na. Pero nakangiti sa'yo yan. Humingiti ka rin. Yung ngiti pala niya, ngiting demonyo pala yun. Akala mo, ngiti lang na natutuwa sa'yo. Pero sa isip niya, sana mahulugan ka ng bulalakaw mula sa langit. May ganun tao, di ba? Anong tawag doon? Ipokrito. Di ba? Maganda lang ang pakikitungo niya sa kapwa. Yung panlabas yun. Pero yung totoong pagkatao niya, nandun sa utak niya. Masama pala iniisip sa'yo. See? Nababangsa ng Diyos yun. Walang naililingid sa Diyos. Kaya, yung heart ng tao, that is the seat of intellect, the seat of our mind. At ang ikalawa is called the will. Ang puso ng tao ay binubuo ng kalooban. At itong kalooban na ito, kapatid, ito ay tinatawag nating free will. May sariling pagpapasya na ibinibigay ang Diyos sa tao. At ito'y regalo ng Diyos. Meron siyang kakayahan na mag-decide, na mamili. Mabuti o masama ang pipiliin ng tao. Yung will na yan, kapatid. Katulad niyan, dumalo ka sa gawain ngayon, nagdesisyon ka. Kahapon pa lang, namimili ka na, pupunta ba ako sa church o hindi? At napagpasyahan mong pumunta sa church ngayon. So, ginamit ang iyong will. At yung will, yun ang totoo mong pagkatao. Kasi kung ayaw mo, walang paraan. Kung gusto mo, may paraan. Amen? Ayan. Ano yung una? Meron kang isipan. Ang puso ay binubuo ng isipan, ikalawa ng kalooban. Kaya ang sabi diyan, kapatid, ability to decide or choose. Meron kang kakayahan na magdesisyon para sa sarili mo. Ikaw ang magdidesisyon kung anong uri ng buhay na meron ka. Kaya kung ano ang kalagayan mo ngayon sa buhay, huwag mong sisihin ang Diyos. Pinili mo yan. Yan ang napangasawa mo, pinili mo yan. Huwag mo nang sisihin ang Diyos dyan. Ang marriage ay permanente. Hindi po pwedeng nag-away lang kayo ng konti, ayawan na. Walang ganun sa Bible. Tinuturo ng Bible, kahit nag-away kayo, committed pa rin kayo sa isa't isa. Walang hiwalayan hanggang kamatayan. Yan po. Dinesisyon mo yan eh. Amen? Huwag mong sisihin din ang magulang mo. Hindi po kasi magulang ko, pinilit lang ako. Anong pinilit ka? Nagdesisyon ka din eh. Nung pinilit ka, anong decision mo? Umuuna ako. Ikaw nag-decision ka. Lahat po yan eh. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay bunga ng kanyang desisyong ginawa sa buhay. Okay? At ang ikatlo ay tinatawag na emotion. Ikatlong bahagi ng puso ng tao ay damdamin. Sabi nga dyan, kapatid, refers to feelings, passion, and loves. At dito, nakita ho natin, kapatid, ang emotion po ay nagre-react. Yan. Kung ano nararamdaman mo sa pamagitan ng kung ano inaalaw mo na manguna sa isipan mo. Pag nakapag-isip ka ng bagay na galit ka, di ba? Inalaw mo na makapture ka nung taong hindi pa nagbabayad ng utang sa'yo. Ano maramdaman mo? Bigla lang magbabago mukha mo. Magpapakita sa akin niyan. Bakit ka parang galit ka? Kasi naalala mo yung taong nagkakautang sa'yo eh. Di ba? Tapos naalala mo yung mga sweet moments ninyo. Yan, no? Di ba?
ng iyong mahal sa buhay. Kanina galit ka, mamaya biglang mapapangiti ka naman. Kasi bakit? Kung ano yung dinidikta ng isipan mo, yun ang iyong nagiging pakiramdam. At bakit yung nagiging pakiramdam mo? Nagdi-decide ka kasi na ito ang siyang mangibabaw sa isipan mo. Kaya may tao na sinasabi tayo na may mga karamdaman, bunga lang ng tinatawag na psychosomatic. Wala talagang sakit yan. Bunga lang ng isipan niya. May ganyang tao. Ang daming nararamdamang karamdaman. Na isang tao tumawag sa akin, talagang umiiyak. Ano raw siya, mamamatay na daw siya. Ako, bakit ka mamamatay? Kasi nalaman ko doon sa pinapanood ko sa YouTube, Pastor, na yung palang cancer ay naisasalin mula sa mga mahal sa buhay. O ngayon, mukhang may cancer ako. Bakit? Sino yung may cancer? Yung tita ko. Eh, yung mga anak nun, wala po. Eh, tita mo pa lang yun, yung mga anak, wala ng cancer eh. May cancer ka ba? Wala pa naman po. Eh, bakit ka ako? Yun, sabi ko kay Pastor Isabel, sweetheart, pagpinga natin itong kabataang babaeng ito, hindi makatulog, namumroblema, wala pa namang sakit. Feeling niya may sakit na siya. At dahil sa kaiisip niya yon, sabi niya, may sumasakit na po sa dibdib ko kasi namatay yung tita ko, breast cancer. Baka po meron na rin ako, magpa-check up ka. Nung pagkatapos tumawag sa akin, ano nangyari? Pastor, negative naman po. Negative naman pala eh. Sa isip mo lang yan. Kaya yung isip, nagdidikta kung ano ang pwede mong maramdaman. Sabi mo sa katabi mo, minsan isip lang yan. Tingnan mo, pag wala kang pera, anong pakaramdam mo? Pag sumagi sa isip mo, wala akong pera, anong pakaramdam mo? Para kang may sintomas ng COVID. Di ba? Kasi dinidiktahan ka ng iniisip mo lang eh. Kaya tuloy may isip mo ka may COVID na ako, hindi, wala ka lang pera. Nagpa-check up ka, negative ka naman. Pero bakit para may sintomas ka ng COVID? Utak mo lang yung gumagana sa'yo kasi wala kang pera. Amen? Kaya karabitin mo, sabihin mo, kapatid, baka feeling mo may COVID ka. Wala ka lang pera. You know, ang puso ay hindi lamang po ito puro damdamin. Kasi pag sinabing puso, ang dating agad sa atin, emotion eh. Hindi po. The heart is the center of our whole inner person. Kaya ang puso, kapatid, ay nagsasabing, ikaw yan. Ang puso mo ay nagpapahayag, ikaw yan. Hindi yung physical body mo na i-introduce. Ito yung taong kilalang-kilala ko, sabi pa At nakikita naman natin sa kasuotan pa lamang niya ay dignified na dignified. Akala yung physical na anyo ng tao, yun yung totoong siya. Hindi natin nalalaman, pag binuklat pala ang utak niyan, ang dumi ng isipan niyan. Pag tinignan ang emosyon niyan, iba pala mga nararamdaman niyan. Ang dami palang mga hinanakit at sama ng loob yan sa puso. At pag tinignan yung kanyang kalooban, puro maling desisyon sa buhay. Dahil ang tunay na pagkatao ay sa puso. Amen? Ikalawa, anong ibig sabihin ng ang puso ay bukal ng buhay? Pag sinabing bukal, hindi po bokal. Yung bokal po, pwedeng sa boses o kaya dito, bokal, kalbo. Sabi nila, di ba? Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Yung bukal, nakita ba kayo ng bukal? Na kung saan kadalasan po yan, sa Laguna. No? May maraming bukal dyan na kung saan ay may lumalabas na tubig mula po sa ilalim ng lupa. Mainit na tubig. Yan, bukal. Ngayon,
Ang ikalawa, bakit, anong ibig sabihin sinasabi ni Solomon? Ang puso ng tao ay bukal ng buhay. Basahin natin ang ikalawa. 1, 2, 3. Naintindihan mo? Pag sinabing ang puso ay bukal ng buhay, ibig sabihin, ang puso mo ang nagdidesisyon ng iyong sariling kapalaran sa buhay. At alam niyo po, pagka binasa ho ninyo ang New Living Translation, NLT sa English yun, ay yun po ang definition niya ng bukal ng buhay. Ang sabi sa New Living Translation, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Ito raw, kapatid, ang nagdidesisyon kung saan patungo ang buhay mo. Ang puso mo ay sinasabing dapat mong bantayan. Sapagkat kung ano ka ngayon, yan ay bunga ng desisyon ng puso mo. At isa sa mga sangkap ng puso ay ang kalooban. Ang kalooban mo, may kapangyarihan kang pumili ng gusto mong buhay. Ikaw ang nagdesisyon yan. Okay? At sa Deuteronomio 30, talatang 11, ay mababasa ninyo na sinasabi, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan. Pinapipili niya ang mga tao. Anong pipiliin niyo? Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Kaya ang tao, nakaharap siya sa isang pagpipili sa buhay niya. Mamili kayo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. At ano ang bili ng Diyos? Kaya piliin niyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ang will ay bahagi ng puso na gumagawa ng pagpipili sa gusto nating mangyari sa ating buhay. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon ay maaaring bunga ng maling desisyon na ginawa mo. Yung paghihirap mo ngayon sa buhay ay maaaring bunga ng maling pagpili mo sa buhay. Yung aksidenteng naranasan mo ay maaaring bunga ng pagpili mo o maling pagpili mo sa buhay. Bakit po kamo? Nagdadrive ka ng motorcycle o kaya nagbibisikleta ka. Nag-isip ka, kakaliwa ko, kakanan o didiretso. Inisip mo, didiretso ako. Ngayon tuloy-tuloy ka sa crossroad. Hihinto ba ako? Ako ba'y magme-menor? Sabi, magdahan-dahan o diretso? Inisip mo yung diretso. Meron pong pala na mula sa kanan mo, dire-diretso ring motor. Pag diretso mo, nagtama kayo pareho, tumalsik ka. Ngayon sabi mo, Panginoong Diyos, bakit mo ko pinabayaan? Kung si Lord lang ay pwede mong kausapin ng face-to-face, sabihin sa'yo, wag mo kong isama yan sa mali mong desisyong ginawa. Nagdesisyon kang dumiretso, hindi ka nagmenor. Ngayon na aksidente ka, ako sisisihin mo. Nakuha nyo? Na lahat na lang sa Diyos ang sisi. Tapos sinisi mo pa si Satanas. Kamot ulo si Satanas. Ako na naman ang sinisi nito. Nagdesisyon sa sarili niya eh. Di ba? Sinisi ang Diyos, sinisi si Satanas. Mali. Decision niya yun eh. Kaya lahat ng nangyayaring gusot sa buhay ng tao ay dahil sa maling pagpapasya na ginawa ng kanyang puso. I repeat, pag sinabing puso, binubuo ng isip, ng kalooban at ng damdamin. Tatlo yan. Kumikilos yan sa buhay ng tao. Ang Diyos, maganda ang plano niya sa buhay ng tao. Sabi nga, I know the plans I have for you. Ganda ng plano ng Diyos eh.
Hindi plano ng Diyos ipahamak ang buhay mo. Kung nasadlak sa kapahamakan ng buhay mo, hindi yung pinlano ng Diyos sa buhay mo. Mali yun. Yun ay desisyon ng mali mong pagpipili sa buhay. Kaya makita ho natin dito na napakahalaga na piliin natin kung ano ang mabuti. Katulad niyan, kung nais mong mabuhay at maligtas, na ang kaluluwa mo ay makarating sa kaharian ng Diyos, piliin mong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi may mga taong hindi nila pinipili. Kapit tuko sila sa nakagis na nilang relihiyon. Pag napunta sila sa impyerno, hindi nila pwedeng i-blame si God. God, ba't mo ko dinala sa impyerno? Di ka dinala dyan. Namatay nga ang aking anak para sa kasalanan ng tao, mapatawad sila eh. Ayoko nga mapunta ang tao at mabulid sa impyerno. Ba't ako napunta rito? Yan ay dahil sa malimong desisyon. Nireject mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Next slide natin. Yan. Ano ang sabi diyan? Piliin ninyong isang click pa. Para lumabas yung nasa ano. Piliin ninyong sumampalataya kay Lord Jesus Christ. May mga first time, second time, o third timer tayo rito sa gawain natin ito. Kung gusto mong pumasok ang kaluluwa mo sa langit, magkaroon ka ng tamang pagpili sa buhay. At tamang piliin mo ang manalig, magtiwala kay Jesus Christ. Ano ang sabi ng 1:3:16? Sino po ang isang kapatiran natin nakakabisa ng 1:3:16? John 3:16. Sa Tagalog. Wala po ba? Ini-recite na lang natin yan. Ano ang sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ayaw niyang mapahamak ang sinumang tao. Ayaw na ayaw niya. Doon sa Bible study natin, noong, kailan ba yun? Nung Friday ng gabi, gabi hapon yun, pinatayo ko yung isang sister para malaman ng mga umaatin sa Bible study doon sa Batangas, na yung isang babae, ang pangalan ay Malu. Nagpatotoo kasi siya na siya ay manganganak, tapos nung manganak siya, ay naputulan siya ng malaking ugat at siya po ay diniklarang clinically dead. Ngayon, noong siya po ay sinasabi ng doktor na patay at nag-flatline yung kanyang heartbeat, ang kwento naman niya ay umangat siya mula sa katawan na napakagaang ng kanyang pangangatawan at pumasok siya sa langit. Pagdating sa langit, bigla siyang sinalubong ng napakaraming anghel. Hindi pa siya nakaka-attend ng Bible study. Hindi pa niya kilala si Jesus talaga sa puso niya. Pero pumunta na siya sa langit. Pero sinalubong siya ng mga anghel. Ayaw siyang papasukin sa langit. Sabi sa kanya, bilisan mo, bumalik ka kaagad doon sa katawan mo. Dali, bilis, baka masarhan ka na. So, ayaw din niya, kailangan tinutulak siya ng maraming mga anghel. Kinuwento pa niya ang itsura ng mga anghel, may mga pakpak, mapuputi sila, ang lalaki. Tinutulak siya, sige, bilisan mo, bumalik ka na. Noong bumalik siya sa katawan niya, nang magising siya, nakita niya, nakakagulo ang mga doktor doon sa kanya. Kasi bakit? Pinipilit siyang buhayin uli. Tapos narinig niya, sabi ng doktor, uy, nabuhay siya uli. Hindi alam ng doktor ang nangyari sa kanya, pero alam niya, patay na nga siya. At nang siyang kapatid ay papasok sa langit, hinadlangan siya ng mga anghel, pinababalik siya, ang sabi, hindi, sabi ganun, may gagawin ka pang importanteng bagay.
Tapos na ipatotoo niya, sabi niya, ito pala yun. Hindi pa pala kasi daw siya nakaka-attend pala ng Bible study, kaya hindi siya pinapasok sa langit. Bakit? Gusto ng Diyos makilala pa niya si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Alam niya ba yun? Doon ko nakita na hindi talaga gusto ng Diyos mapahamak ang tao eh. At doon niya na-realize, nang tumayo siya sa harapan ng mga umaattend, sabi niya, ito pala ang kulang, kaya pinababalik ako ng anghel. Kailangan ko makakilala kay Jesus Christ. Kaya kung siya pala, hindi siya talaga sa langit pupunta kung mamatay na yun. Impyerno. Kaya lang hindi siya pinayagan, pinababalik agad siya sa kanyang katawang lupa. Wow! Makita ninyo, biyaya ng Diyos. Amen? Grabe. Kaya nga, kailangan natin ang tamang pagpili. Piliin mo si Jesus Christ. Tanggapin mo siya sa puso mo. Amen? Bilang Panginoon na tagapagligtas. Ngayon, noong ang bata ay kinuha sa kanyang sinapupunan ng mga doktor, dahil nabuhay siya, ang ipinangalan niya sa anak niya ay Angel. Kaya sabi niya, yung anak ko ngayon, medyo malaki-laki na siya. Kaya Angel ang pinangalan ko sa kanya. Dahil, nung ako'y mamatay, sinalubong ako ng napakaraming angel. At sabi nila, bumalik daw agad ako sa katawang lupa ko. Bilisan ko daw dahil baka masarhan na. Sabihin, hindi siya makabalik uli sa kanyang katawang lupa. Masayang yung kaluluwa niya. Tignan nyo, grabe. Sino nag-utos sa mga anghel na, uy, pabalikin agad yan doon sa katawang lupa? Si Lord, siyempre, ayaw ni Lord mapahamak eh. Amen? Kaya yung pagpunta mo sa Bible study ngayon, ang nagtulak sa'yo ay ang Diyos. Ayaw ka pa. O sa wakas, nag-decision ka rin ng tama. Amen? At ito ang pinakatamang desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo, ang dumalo sa pagtitipong ito upang mapakinggan mo na kailangan ang tao ay gumawa ng tamang desisyon sa buhay para siya ay mabuhay at maligtas. At ang ikalawa, piliin din ninyong sumunod sa utos ng Diyos para pagpalain niya ang buhay niyo. Bakit hindi na pagpapala ang buhay ng maraming tao? Dahil mali ang desisyong ginagawa eh. Nariyan ang salita ng Diyos, ayaw namang sundin. Nagbabasa ng Bible, hindi naman ipinamumuhay. May nagpipreach sa halip na makinig, tinutulugan. Maling desisyon. Amen? Kalabitin mo ngayon, nakapikit na yun, nakatabi mo, sabi mo sa kanya, roon ka ng tamang desisyon, gumising ka. Amen? Sabi mo sa kanya, gumising ka, oy! Makinig ka. Sa preaching, magkaroon ka ng tamang desisyon. Tingnan ninyo. Kaya naghihirap, nagdurusa ang tao. Hindi niya maranasan parang kasama niya ang Diyos sa buhay niya. Parang iniwan siya ng Diyos. Mali kasi yung ginagawa mong pagpili. Pinili mong hindi sumunod sa utos ni Lord. Ano ang sabi ng Santiago 1, talatang 25? Basahin po natin. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi siya. Hindi. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos. Saan? Sa lahat niyang kanyang gagawin. Lahat ng gagawin mo, ano man yun, pagpapalain ka ng Diyos kung susunod ka sa utos niya. Sinungaling ang Diyos. Yang katabi mo, sinungaling yan. Pero ang Diyos, never. Amen. Hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos. Ayan ang pangako niyo, pagpapalain ka sa lahat. Hindi sinabing pagpapalain ka sa iba, sa maliit, sa konting bagay na gagawin mo,
Hindi, sa lahat ng gagawin mo. Ano ibig sabihin ng lahat? Yun, galing ha. Ibig sabihin, walang exemption. Lahat ng gagawin mo, i-bless ni Lord. Dahil sumunod ka, pinili mong sumunod sa utos ng Diyos. Ano isa sa utos ng Diyos? Magbasa ka ng Biblia. Yan ang problema sa tao eh. Hindi palabasa ng Bible. Palabasa ng Facebook. Hindi ng Bible book. Diba? Totoo lang. Magpakatotoo tayo rito. Diba? Sabi nga ni Director Joel Lamangan, magpakatotoo lang tayo. Sa tribute niya nung kay Nora Honor, bago ito ilibing, nang binigyan si Nora Honor ng tribute ng NCAA ba yun? O NCCP, dahil siya ay national artist. So marami mga nagsalita na mga kilalang tao. At ang sabi niya, magpakatotoo lang tayo. Tama naman eh. Alisin natin ang kaplastikan sa buhay natin. Nung nakikinig ako, sabi ko, tama yun eh. Parang nagpipreach. Alisin natin. Tignan natin, ano ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Admitin mo lang sa sarili mo sino ka. Pag sinunod yung sa utos ng Diyos. Huwag ka lang mag-reject. Huwag ka lang magalit. Admitin mo lang kung sino ka. Marami kang pagkukulang. Sumusunod ka na sa utos ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Lord. Ang salita, saan ang galing yun? Sa sinasabi sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Eh, nasaan dun? Yung sinasabing magpakatotoo ka lang. Yung salitang confess. Yung salitang confess, English word yun. Pero may pinanggalingan yun. Salitang Griego na homologeo. Ibig sabihin, admit it to yourself that you are a sinner. Admittance. Yun yung sabihin ng confess eh. Admit to yourself, nagkulang ka sa Diyos. At anong pangako ng Diyos? Tatatawarin ka at lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. At yun, i-admit mo lang sa sarili mo, makasalanan ako. Sumusunod ka na sa utos ng Diyos, pagpapalain niya lahat ng gagawin mo. Ibibless niya pati trabaho mo, pati negosyo mo, kung estudyante ka, pati pag-aaral mo, ibibless ni Lord. Amen? Sumunod ka lang. Amen po ba? At piliin mong gumawa ng mabuti sa kapwa. Mag-aani ka ng mabuting ganti. Ayan. Piliin yung gumawa ng mabuti. Nariyan ang tao sa harapan mo. May umaaway sa'yo. Anong pipiliin mo? Aawayin mo rin o gagawan mo ng mabuti? Pinagmumura ka ng tao sa harapan mo. Anong gagawin mo? Gagantihan mo rin siya ng mura o gagawa mo siya ng mabuti? May isang tao nangangailangan, walang kapera-pera, lumalapit sa iyo. Mag-decision ka. Mag-aabot ka o hindi. Ano ang sabi ng Bible? Galatia 6, talatang 9. Kaya huwag tayong mapagod. Saan? Sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So ano ang sabi rito? Kung pagod na pagod ka na sa paggawa ng mabuti, sige lang, patuloy kang gumawa ng mabuti. Hindi, pastor, pagod na ako sa paggawa ng mabuti. Hayaan mong mapagod ka sa paggawa ng mabuti kaysa mapagod ka sa paggawa ng masama. Di ba? At anong sabi ng Kawikaan 19, talatang 17? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Gusto mo may utang sa iyo ang Diyos? Tumulong ka sa mga taong nangangailangan.
Pag tumutulong ka sa mga taong nangangailangan, nagpapautang ka kay Lord. Masarap na creditor si Lord. Kasi tiyak na magbabayad. Maaaring yung katabi mong yan, ang hirap singilin. Pero si God, hindi mahirap. Eksakto siyang magbayad ng kanyang pagkakautang. Ilan na ang utang ni Lord sa iyo? Ayan, humanda ka. Sapagkat mahusay na creditor si Lord. Paano siya nagkakautang sa atin? Pag gumagawa tayo ng mabuti. Kaya magdesisyon kang mula ngayon, gagawa na ako ng mabuti sa aking kapwa. Amen po ba? Piliin lang ninyo. Kaya lang, pinipili ng tao ang gumawa ng masama. Ngayon, dalawang bagay yun. Natutunan natin, kahulugan ng bukal ng buhay. Ang puso ay bukal ng buhay. Sabi ni Haring Solomon, above all else. Ba matindi yung salitang above all else? Ibig sabihin, ito ang first priority. Ito ang primary importance sa lahat. Ang ano? Ang bantayan natin ang puso natin. Anong babantayan sa puso? Isip mo. Bantayan mo ang kalooban mo. Baka mamali ka ng desisyon. Babantayan mo yung damdamin mo. Baka mamaya namamali ka ng pakiramdam. Akala mo may COVID ka, wala ka lang palang pera. Nagkamali ka ng pagdidesisyon. Naggastusan ka pa. Pumunta ka sa ospital, nagbayad ka pa. At sabi sa'yo ng doktor, negative lahat, wala kayong COVID. Nahihirapan akong huminga. Kasi wala ho pala kayong pera. Kaya naramdaman nyo yun. So, mali. Wala ka nang pera, nagastusan ka pa. Namali ka tuloy ng desisyon. Kaya sabi ng Bible, babantayan mo ang puso mo. Bakit natin dapat bantayan ang puso? Yan. Doon tayo. Bakit kinakailangang bantayan? Maigi. Sabi, maigi. Kasi yung salitang above all else eh. Di ba? O mga misis, hindi lang si mister ang binabantayan nyo. Bantayan din ninyo ang puso nyo. Okay? Mga may boyfriend, may girlfriend na dyan. Hindi naman po kinakailangan bantayan mo yung boyfriend mo o girlfriend mo. O parang ang si Jaworski kung magbantay. Ang sabi ay ang dapat na bantayan nating maigi ay ang puso ng bawat isa. Bakit? Andyan, basahin natin bakit. Number 1, basahin nga ni Brother Mark Russell Bantang. Bakit kinakailangan bantayang maigi ang puso natin? Dahil ang puso natin ay hindi natin mapagkakatiwalaan kung magsasabi ng totoo o hindi. Yes, totoo po yan. Bantayan mo ang puso mo kasi minsan, ang puso, sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Kaya dapat mong bantayan. Ano ang sabi ng Jeremias 17, talatang 9? Basahin ng isang tao na binabantayan niya. Ikaw, Tintin. Binabantayan mo ba, Tin, ang puso mo, Tin? Yes, o tumayo ka, Tintin. Basahin mo ang Jeremias 17:9. Jeremias 17, talata 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Yes. Ano raw ang puso ng tao? Mandaraya. Yung isip, yung damdamin mo, pati kalooban mo, manluluko pala yan. Mandaraya ang puso ng tao. Hindi porke nakadama ka ng kasiyahan, akala mo, yun na. Di ba? Hindi porke may sumagi sa isip mo, akala mo, yun na. Dinadaya
palalampalataya ng tao, ng puso natin. Kaya nga, diyan na-conclude ng Bible, ang lahat ng tao ay sinungaling. Alam niyo kung bakit na-conclude ng Bible, ang lahat ng tao ay sinungaling, tanging ang Diyos lang ang hindi nagsisinungaling. And basahin natin sa Book of Numbers 23, verse 19. Ano ang sabi diyan? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Oh, ang Diyos daw ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin ng Diyos, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Kabaligtaran sa tao. Ang anumang sabihin ng tao, hindi niya gagawin. Kung mangako man yung tao, hindi naman niya tutuparin. Ilan sa inyo, napangakuan kayo ng tao at hindi tinupad? sabi ni Sister Malu, marami. Pero sa lahat na nagsabing marami, sana nakangiti. Di ba? Marami ng tao nagsabi, oo, hindi ka namin pababayaan. Pero nung nasa problema ka, nasa na yung mga nagsabing yun, hindi ka namin pababayaan. Nagsabi sa'yo, lumapit ka lang. Pagka nangailangan ka. Nung lumalapit ka, pasensya ka na kasi nangailangan din ako. Asa na yung pangakong yun? Wala! Kasi sinungaling ang puso. Di ba may pelikulang ganyan na, sinungaling ang puso. May naalala lang ako. Di ba, Ana? May pelikulang gano'n na, sinungaling ang puso. Hindi ko alam kung si Sharon Cuneta ang bida ng time na yun. Totoo, sinungaling ang puso ng tao. Kaya nga sinabi, ang tao ay sinungaling. Roma 3:4. Hinding-hindi, sabi dito, ang Diyos ay tapat at totoo, kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Tanggapin natin yan. May pagkasinungaling po tayo. Kung masama ang loob mo, sige nga, tanungin kita, mula ng pagkabata, di ka pa nagsinungaling? Wow naman, sana all. Di ba? Di ba? O, lahat ng tao po ay sinasabi sa Bible na sinungaling. Alam niyo po, may 3 uri ng puso ng tao. Dito sa kongregasyon natin ito, may 3 uri ng puso meron dito. Una, puso na walang commitment sa Diyos. Ano yung puso na walang commitment sa Diyos? Pwedeng meron na tao rito na nakaupo, nakasama natin. Meron siyang uri ng puso pero walang commitment o walang devotion sa Diyos. Mateo 15, talatang 7. Si Jesucristo mismo ang nagsabi na may mga ganong tao na pinupuri ang Diyos ng kanilang bibig, pero ang puso pala nila ay malayo sa Diyos. Pwedeng umaawit ka ng papuri, pero hindi mo naman totoong mahal ang Diyos. Ayan, sabi ni Jesucristo, pinupuri ako ng mga tao, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Kaya, puso na walang commitment or devotion sa Diyos. Ikalawa, pwedeng puso na partially committed sa Diyos. Pwedeng meron dito na nakaupo ngayon ay nasa ikalawang bahagi o uri ng puso. Puso partially committed. Katulad ni Haring Saul. Inutusan si Haring Saul na lusubin ang mga Amalekites. Lipurin lahat. Kasi itong mga Amalekites na ito, sila yung mga lumusob sa Israel paglabas nila sa Egypt. Pinatay ng mga Amalekites na ito kahit mga mahihina at matatanda na mga Israelita, hindi na makalakad, pinatay pa nila. Nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya pinawawasak ng Diyos sila kay Haring Saul. Ang sabi, wasakin mo lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Bili ni Yahweh, patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelo at asno. Yan ang bilin ng Diyos kay Haring Saul. Laban dito sa mga Amalekites na ito na wala ring awang
lumipol sa maraming mga matatandang Israelita. At ano ang nangyari? 1 Samuel 15 verse 9. Next, ayan. Ang sabi, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni na Saul ang magagandang baka, tupa, at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay ang lahat ng hindi na papakinabangan. Pinalilipol ng Diyos lahat ng mga Amalekites. Ginawa niya, nilipol niya. Ang problema, nagtira siya tinira niya yung haring buhay at tinira niya yung mga magagandang hayop, hindi niya pinatay. Ang nangyari, hindi natuwa si Lord sa kanyang partial commitment. Yung po bang hindi ka lubos na sumunod sa Diyos, ang turing ng Diyos ay disobedience pa rin sa Kanya. Anong sabi ng unang Samuel 15, talatang 10 hanggang 11? Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. So, ang tawag doon ay partial commitment or devotion. Sumusunod sa Diyos, pero hindi naman sumusunod sa iba niyang utos. Parang ganito, umaattend ka ng Sunday service, pero hindi ka naman lagi nagbabasa ng Bible. Pero nasa worship service ka. Ang tawag doon, partial commitment. At ang turing ng Diyos, hindi ka rin sumusunod sa Kanya. Sinunod mo itong parteng ito, pero ito, hindi ka pa sumusunod. Ganon. So, anong ikatlo na uri ng puso na hinahanap ng Diyos? Ang ikatlo ay puso na 100% committed sa Diyos. Yan ang hinahanap niya. 100% na talagang loyal at nagiging mapagmahal sa Diyos. Ikalawang Kronika 16, talatang 9. Ano ang sabi ng English NIV version? For the eyes of the Lord range throughout the earth. So ang mata ng Diyos ay naghahanap parot parito. Hinahanap niya yung pusong 100% nagmamahal sa Kanya para tulungan ito. Sabi, to strengthen those whose hearts are fully, pag sinabing full, 100% committed to Him. At ang sabi kay King Asa, you have done a foolish thing, and from now on, you will be a dwarf. So, ang hinahanap ng Diyos na uri ng puso ay isang pusong 100% committed. Yung 2 Chronicle 16 verse 9, yan po ay binanggit niya kay Haring Asa, kay King Asa. Example natin is King Asa. Noong nag-uumpisa si King Asa bilang hari, bilang isang kabataang hari, ipinakita niya ang 100% na commitment niya sa Diyos. Kabataan pa siya noon bilang hari. Grabe yung commitment niya kay Lord. At yan ay mababasa ninyo sa ikalawang Kronika 14. Na kung saan po ay makikita nyo dyan na si Haring Asa ay sumunod sa Panginoon. Grabe yung pagsunod ni Haring Asa sa Diyos. Tignan natin ang ikalawang Kronika. Atin pong basahin yan. Ano ang sabi dito? Ito, hinahanap ko lang po yung ikalawang Kronika 14. Ang sabi dito, ginawa ni Asa ang mabuti at kadlugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga rebulto ng Diyosang si Asherah. Inuutos niya sa mga taga-Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang
pamamahala. So, grabe. Lubos-lubos ang pagtitiwala ni King Asa sa Panginoon. At dito mababasa naman ninyo sa talatang 9-12. Ang sabi, kahit marami ang mga taga-Ethiopia, 1,300,000 sila, ay hindi siya natakot lalabanan ito dahil nagtiwala siya sa Panginoon. At dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sepata sa Maresa. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. Wala kang katulad o Yahweh sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan niyo kami o Yahweh na aming Diyos sapagkat sa inyo lamang kami umasa sa inyong pangalan. Nakaharap kami ngayon sa ganitong karaming kaaway o Yahweh, kayo ang aming Diyos. Huwag niyong hayaang matalo kayo ng tao. Verse 12, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. So yan po, ano pa lang siya, kabataan pa lang po siya, grabe yung commitment at dedication niya kay Lord, 100%. Pero itong problema, nang tumanda na si King Asa, after 29 years, na siya, kapatid, ay nagserserve kay Lord, nagbago ang kanyang 100% commitment sa Panginoon. Hindi na siya umasa sa Diyos, kundi nagtiwala na siya sa kanyang sarili. Ikalawang Kronika, 16, talatang 1-3. Ang sabi, noong ng 36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Huda. Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Huda. Dahil dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria at nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya, pinadadalang kita ng pilak at ginto. Ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi niya ako guluhin. Verse 7, nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga ngabayo. Ngunit, ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng 100% devoted or committed sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon, lagi kang magkakaroon ng digmaan. Yung nangyari kay Haring Asa ay nangyayari sa totoong buhay. May nakausap akong isang kapatiran sa ating church na humihiling na kung maaari ay makausap ko raw yung mother niya na payagan siyang maging manggagawa. So, in other words, ay nasabi sa akin nung kabataan na iyon na yung mother daw niya noon nung dalaga pa ay naging worker din daw sa ibang church na katulad din natin. Sabi ko, sige kakausapin ko yung mother mo. Nang makausap ko po yung mother, ikinuwento sa akin ng mother ng kapatiran na yon na nung kabataan daw niya ay maghapon daw sila sa church. Sabi niya. At sumasama pa siya sa mga outreaches nila. Sabi ko, bakit po nahinto kayo, mother? Sabi niya, naku, mahabang istorya. Bakit hindi daw siya nagpatuloy? Pero isang bagay ang sinabi niya. Sabi niya, Pastor, nagbago na po kasi ang puso ko para sa Diyos. Para po akong si Haring Asa. Na nung una, aktibo ako noon, nung kalakasan ko pa. Nung tumanda na po ako, hindi na po ako naging aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Sorry po. Sige po, pinapayagan ko ang anak ko na siya na lang ang magpagamit sa Panginoon. So, nabanggit niya si Haring Asa kasi yung sister na yun, palabasan ng Bible eh. Dati siyang Bible teacher sa church nila. So, inadmit niya sa sarili niya. Nung kabataan pa niya, malakas pa siya,
Grabe, laman siya ng simbahan. Mula umaga hanggang gabi, talagang nasa loob lang siya ng simbahan at gumagawa sila. Pero noong tumanda na siya, nagkaedad na, iba na ang commitment niya sa Panginoon. Nawala na siya ng oras, hindi na siya naging worker, binitawan niya ang pagiging Bible teacher niya sa Sunday school, at hanggang sa siya ay hindi na naglingkod sa Panginoon. So, nawala yung 100% commitment niya kay Lord. Ngayon, ang example naman natin dito ay si Haring David. Si Haring David ay dinescribe ng Bible na 100% ang commitment niya at ang devotion niya kay Lord. Sa Acts 13 verse 22. Basahin natin 1, 2, 3. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ang Diyos ang nagsalita niyan. Pinili niya si David kasi nakita niya si David na isang taong malapit ang puso sa kanya. At gagawin ni David lahat ng ipag-uutos niya sa kanya. And yet, bagamat nagpapatotoo ang Diyos kay David, na si David is a man 100% devoted and committed to him, si David ay nahulog pa rin sa kasalanang immoralidad, sa kasalanang pagpatay, at sa kasalanang pagsisinungaling. Nasaan yung sinasabing 100% devoted at committed siya kay Lord? Nagsisinungaling ba si Lord? Di ba? Nagsisinungaling ba si God? Samantalang si David, pag binasa niyo ang Bible, nahulog siya sa immoralidad. Kinonsidahan niya yung asawa ni Uriah na sundalo niya. Nung makita niyang naliligo, hubot-hubad, nang minsan siya'y namamasyal sa pinakataas ng kanyang palasyo. Nagnasa siya, sinipingan niya, at nabuntisan niya. Ngayon, pag nalaman to ng asawa, tiyak, di ba, magagalit sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinapatay niya si Uriah. Sabi niya kay Joab na commander niya, pag may labanan, mahigpit ang labanan, ilagay niyo sa pinakaunahan si Uriah para tamaan at mamatay. Maka-escape siya. Hindi malaman na binuntisan niya pala yung kanyang misis. At pagsisinungaling din ang kasalanan ni David. At dito, nakita ho natin kapatid, ang ibig sabihin pala ng 100% devoted and committed kay Lord ay hindi ang pagiging perpekto o sinless ng isang tao. Ulitin ko po. Yung hinahanap ng Diyos na a heart that is fully committed to Him is not perfect o ito, kapatid, ay sinless, hindi nakakagawa ng kasalanan. Kundi ang kahulugan, makinig ka, ng isang pusong 100% committed kay Lord and devoted kay Lord ay ganito. Pag nakagawa ka ng kasalanan, ikaw ay magiging malungkot. Magsisisi ka at magpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Yun pala ang taong, ang puso ay 100% committed and dedicated. Bakit? Kasi nagpatotoo ang Diyos kay David. Sabi, di ba? Si David, a man after my own heart who will do everything what I want him to do. Pero, nalaglag sa immorality. Pero, nagkasala ng murder. Pero, nagkasala ng pagsisinungaling. Anong ibig sabihin ng 100% committed? Ganito po yun. Nung magkasala si David, kinumpronta siya ng propeta, si Prophet Nathan. Sabi sa kanya, ikaw yung lalaking iyon na umagaw doon sa alaga ng isang tao at kinuha mo yung asawa niya. At ang sabi ng Bible, sabi ni David kay Nathan, I have sinned against the Lord. Ganun pala ang isang taong devoted at committed ang puso sa Diyos. Pag kinumpronta ka ng kasalanan, hindi ka mangangatuwiran. Hindi ka magdidepensa, kundi aadmitin mo, nagkamali ako, nagkasala ako. At anong sabi sa kanya ni Nathan? The Lord has taken away your sin and you are not going to die.
dahil nagpakumbaba siya. Yun pala, ang puso, kapatid, na 100% committed and dedicated kay Lord. Uma-admit ng kasalanan. Hindi gumagawa ng lusot. Paano niya lulusutan ito? Maka-escape ako. Oo, admit niya sarili niya, mali siya, pero kailangan maipakita kung hindi ako mali. Mali yung iba. Hindi ganun si David. Unlike kay King Saul, nagdepensa si King Saul. Anong ginawa mo? Sumuway ka sa Diyos? Hindi. Sinunod ko naman si God eh. Pero ba't mo binuhay yan? Kasi nanghihinayang ako. Nangangatuwiran. Hindi niya katulad na ginawa ni David. Nagkasala po ako. Yun pala ang uri ng puso na humble sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya wag niyong kalilimutan, kapatid, ang puso natin ay ating bantayan. Kaya pag sinabing committed at dedicated kay Lord ang puso mo, hindi ibig sabihin lang nun, hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Si David nga 100% committed and devoted kay Lord. Pero nahulog pa rin sa immorality. Nagkasala ng pagpatay. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay 100% committed? Kasi nung kumprontahin siya sa kasalanan niya, hindi siya nagdepensa. Tinanggap niya na siya ay nagkasala laban sa Diyos. Nagpakumbaba siya at humingi siya ng tawad sa Diyos. Wow, yan pala ang pusong 100% committed at dedicated kay Lord. Meron ba dito niyan? Na ang uri ng puso ay 100% committed and dedicated sa Diyos. Katulad ni David, hindi mo sinasadya nakagawa ka ng kasalanan. Ngayon, kinukumpronta ka ng Diyos. Anak, nagkasala ka. Anong tugon mo? Lord, hindi ko naman dapat gagawin yun dahil sa kanila eh. Hindi ka 100% committed kay Lord. Kung 100% devoted at committed ang puso mo kay Lord, yes, Lord, sorry po, nagkasala po ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Wow. Kaya doon na sabi ng Diyos, David was a man after my own heart, who will do everything I want him to do. Kaya hanggang ngayon patay na si David, yung kanyang kabaong doon po sa Jerusalem, pinupuntahan pa rin po ng mga turista, maging ng mga Hudyo. Isa ko siya nagpunta doon at nakita ko yung libingan ni Haring David doon na nagpunta ko sa Israel noong 2009. Buhay pa po, ando pa yung libingan ni Haring David. At may sa labas po ng kanyang libingan, marami nakapaskil doon. A man after God's own heart. Yun po nakalagay. Isang lalaking malapit ang puso sa Diyos. Kaya kung magtatanong ka, malapit ang puso sa Diyos, nanghulog nga sa immorality yung tao. Pinapatay pa niya itong na ito. Kasi, ang hindi alam ng tao, ang 100% committed at dedicated sa Diyos ay ang taong marunong umadmit sa kanyang kasalanan. Nagpapakumbaba sa harapan ni God. May makita kaya ang Diyos dito na 100% committed sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay Taas natin ang ating dalawang kamay. ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo.
isang awitin ng panalangin ang awitin yan. Tumulad ka kay David. Ano ang mga nagagawa mong kasalanan? Ina-admit mo ba? Humingi ka ba ng tawad at nagpapakumbaba ka sa pangapagkukulang mo? Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Nasabing mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-aibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basahin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-aibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-aibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-aibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-aibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Kapatid, si God, kung ang puso mo ay 100% fully committed and dedicated, aakayin ka nito, magpakumbaba sa harapan ni God, at ma-realize mo lahat ng iyong mga pagkukulang, lahat ng mga kasalanan na commit mo sa harapan ni God, ay hingin mo ng tawad kay Lord. Ang Panginoon ay mapagpatawad. Ang kanyang mata ay paruot parito sa buong sanlibutan. Naghahanap ng isang puso na 100% devoted and committed to Him. Isang puso na pagka nakarinig ng pangangaral patungkol sa kasalanan, ay parang natutunaw na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Nawa, isa ka sa makita ng Diyos na may pusong 100%
fully committed and 100% fully devoted to Him. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang Magkaroon ka ng personal na pakikipag-usap kay Lord ngayon. Sa saliw ng awiting ito, hayaan mo na makipag-usap ka ng heart to heart kay God. Because His eyes are going to and fro, looking for a heart that is fully committed, a heart that is fully devoted to Him at all costs. Like the heart of David, maaaring nung kalakasan mo pa, grabe ang commitment at dedication mo. Ngayon, nagkaedad ka na, nagbago na yung commitment mo kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Lord, sorry po, patawad po, Panginoon. Nung kalakasan ko noon, ibinibigay ko lahat, ngayon hindi ko na maibigay sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Maging prayer ko yan ngayong umaga. Sa lahat ng pagkukulang Gawin mong panalangin mo yan. iaalay sa'yo Ang puso ko, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito.
yan ang lyrics ng awiting yan na nagsasabing, basagin mo ako, Panginoon, sa lahat ng ninanais ko at sa lahat ng pinakaiibig ko. Basagin mo ang lahat ng ito. At kung bubuksan ang ating puso, ang tanging nandiyan ay si Jesus Christ lamang. Because our heart is fully 100% committed and fully 100% devoted to Him. Bagamat tayo nakakagawa ng pagkukulang at pagkakasala. Pero dahil 100% committed and 100% devoted tayo kay Lord, natututo tayong humingi ng tawad, magsisi, at magpakumbaba. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sa umagang ito, Panginoon, ang iyong salita ay tumimo ng malalim sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Meron tayo